Magandang gabi po sa bawat isa and welcome to River of God Marilao. So muli po, midweek na naman po natin ngayon at sama-sama po tayong magsamba at magpuri sa ating Diyos na buhay. At syempre, hindi mawawala ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Naman po natin na talagang ang salita ng Diyos ay pagkain natin. So kapag wala tayong kinain, di ba? Nakakapanghina, nakakapanghina spiritual. So kinakailangan po natin ng reinforcement. May kinakailangan talagang kumain tayo. Hindi lang tuwing linggo, but araw-araw kung paano natin binubusog ang ating mga pisikal na katawan. Dapat ganun din ang spiritual and higit pa, even more than sa ating spiritual. So sige po, sama-sama po tayong magpuri at magsamba sa ating Diyos na buhay. Sumabay po tayo sa awitin. Yes, I will wait. I will be still and know that you are God. Come on, let's wait upon the Lord. He will renew our strength if we just wait upon the Lord. He will renew our strength. That's it, sing it again. Come on, let's wait upon the Lord. He will renew our strength if we just wait upon the Lord. He will renew our strength. Come on, let's wait upon the Lord. Yeah, He will renew our strength if we just wait upon the Lord. He will renew our strength. Yeah. Come on, let's wait upon. He will renew. He will renew our strength. Every voice. If we just wait upon the Lord, oh, He will renew our strength. Here we go. Come on, let's wait upon the Lord. He will renew our strength. If we just wait, if we just wait upon the Lord, He will renew, yeah, our strength. If we just wait. If we just wait upon the Lord, He will renew our strength. Come on, let's wait upon the Lord. We just wait. If we just wait. He will renew our strength. Yes, He will. As we wait on Jesus.
write a song of expectation, a song of hope, that you will do all that you said you will do for your son. You're making all things new right now. Oh, you're turning things around right now. Come on, life and death is placed in our tongue. Speak life into the atmosphere right now. He's working miracles. Oh, he's healing the brokenhearted. Right now as we wait, he's making all things new, Ngayon po, tayo po naman ay makinig ng salita ng Panginoon Diyos. At alam ko po, bigyan natin ng time at maging excited po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang topic po natin po is about seeking and waiting upon the Lord. Sige. Ano kaya ang magagawa po ng paghihintay sa ating Diyos na buhay? Amen po ba? Kayo po ba, excited po ba kayong maghintay sa ating Panginoon? Excited po ba ang bawat isa sa atin na tayo po ay maghintay? Nawa po, ganun, wag po tayong maiinip. So, ang text po natin ay matatagpuan mula po sa Psalms 27 verse 4 and 14. So, bago po yan, sige po, tayo po ay, hallelujah, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon na matatagpuan natin sa Psalms 27 verse 4. Verse 4. Sabi po dito, one thing I asked from the Lord, this only I do, seek, I seek. Ulit. Psalms 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Grabe, makita natin yung kagandahan ng Panginoon habang hinahanap natin po siya. And sa Psalms 27 verse 14, sabi po, wait for the Lord,
Be strong and take heart and wait for the Lord. Ba? Twice pang binanggit ang wait for the Lord. So, sige po, bago po yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, O God. At tunay na pinagsama-sama niyo po kami, Panginoon, O God, para muli mag-aral ng iyong salita. Lord, pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. I pray, Father God, na linisin mo, Lord, ang aming mga puso, especially ako, Panginoon. Gamit mo akong vessel, Panginoon, daluyan lamang para maihayag ang iyong mga salita. Anoint my lips, O God, that I may speak only the words that you want me to say. And Father God, reveal to us the secret of your kingdom, O God. Open our eyes, our ears, O God, our spiritual eyes and ears, so that we will understand your word tonight. Not just understand, meditate on it, and allow it, your words, to transform our lives. Hayaan po namin ang bawat salita na matututunan namin, Panginoon, magbago ng aming buhay. At mai-align, Lord, ang aming mga gawa sa iyong kalooban. Salamat po muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Hallelujah. Sabi ko nga po kanina, ang topic po natin is about waiting and seeking God. So, makita na po natin, bakit kaya kailangan nating hanapin ang Diyos? Nabasa ko na po kanina yung ating uh, verse this evening. Makita po natin na God reveals His secrets to those who seek and wait on Him. Naniniwala po ba tayo na nire-reveal ni Lord yung kanyang secret dun sa mga humahanap sa Kanya at hinihintay siya? Alam niyo po, napaka-importante na when we pray to God, when we seek God first, sabi Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, when we seek God, seek the kingdom of God at ang kanyang katuwiran. So, ibig sabihin, malalaman kasi natin yung katuwiran niya sa salita ng Panginoon Diyos kung ano yung mga matutuwid na bagay. So, yung gagawin natin, na i-align natin sa kalooban ng Diyos. Kasi alam na natin yung we seek Him already. We seek the Word of God. Hindi nananatili doon sa pagsasaliksik lamang sa Kanya kung kinakailangan, hintayin din natin siya. Kasi the Lord speaks to us. Hindi siya parang nasa utak lang natin yung pag-seek the Lord. May manifestation po yan sa atin. So, kinakailangan talagang matutunan natin na hanapin ang Panginoon. So, sige po. Again, share screen ako. Ang sabi po sa Hebreo, yung word po na seek, meaning bakash, to seek. Kumbaga, to search out, hanapin, by any method, specifically in worship or prayer. Sa ating worship, pagsamba, sa ating pananalangin, dapat hinahanap natin ang Diyos. Hinahanap natin siya. Hindi lang tayo basta aawit. Hindi lang tayo basta panalangin, mag-utter ng prayers. Dapat yung puso natin handa talaga. Alam mo yung mayroon tayong desire. Hindi lang na kaya natin siya hinahanap kasi
Kailangan nakocompel lang tayo eh. Pero talaga yung excitement, yung desire. Ayan. Sabi dito, ang ibig sabihin is, to seek is to ask, beg. So, hindi lang basta hihingin mo at magbebeg ka pa, magmamakaawa ka pa. Beseech, desire, talagang nanaisin mo, nandun yung excitement mo, nandun yung perseverance mo, na hanapin ang Diyos, na masumpungan siya. Hindi yung Lord, nais kitang makita. Tapos, wala na, yun lang, wala na. As in, parang wala lang. Nais ng Diyos po yung talagang mayroon tayong perseverance, pagsusumikap. Ayun. So, kung makita po natin, yung seeking God, meaning, nag involve po siya. Seeking God involves striving His presence. Striving for the presence in His presence in our lives. Nagsusumikap tayo na, alam mo yun, na yung maranasan natin yung presensya niya sa buhay natin. Hindi lang siya basta routinary lang sa atin, pero yung pagsusumikap natin, buong sincerity, nagsusumikap tayo na ma-align natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. At dapat na embrace natin siya. Nagkakaroon tayo ng self-reflection sa mga salita niya at ipinamumuhay natin siya. 'Di ba? Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung katuwiran niya, and all these things shall be added unto us. So ba dapat matuwid nating sinusunod yung salita ng Panginoon. May paglago sa atin, hindi lang sa bibig, hindi lang nananatiling alam natin, kundi sinusunod natin. Tandaan po natin, obedience is better than sacrifice. So, seeking God, we need to align our life, ang purpose natin sa Diyos. Amen po ba? We need to align our purpose sa ating Panginoon. So, mayroong three things po. Yan. Tatlong bagay na product of seeking God. Kapag hinahanap natin ng Diyos, sabi po sa Matthew 7:7, we seek to find. Amen po ba? Tatlong bagay ay i-ano ko na po. Seek to find, and we need to seek to secure para maging masecure tayo. At yung pangatlo, seek the face of the Lord. We need to seek Him para makita natin ng mukhaan. Makita natin ng harapan ang ating hinahanap. Sa Matthew 27:8 to 9, and seek to secure Psalms 27 verse 4, and seek to find Matthew 7:7. Amen po. So basahin po natin. Sabi po dito, sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. So, ang Lord, binibigyan tayo ng assurance na once na hinanap natin siya, masusumpungan natin siya. Matthew 7:7 yan ha. Kaya kung feeling mo na ang layo-layo naman ng Panginoon, may kanta pa nga, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? O baka tayo yung natutulog? Tandaan po natin, 24/7, gising si Lord. Kaya nga mayroon tayong Jeremiah 33:3 verse 3. Call unto me and I will answer you. O, di ba? Pag sinagot ka ng Panginoon, ibig sabihin na sumpungan mo siya. Pero sino yung hindi tumatawag? Tayo. Amen po ba? Tayo yung hindi tumatawag sa Panginoon. Kaya hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya nasusumpungan.
So, next po. Sabi po dito, seek to secure. Sa Psalms 27, verses 4 and 5. Sige, basahin po natin. Sabi na, one thing I asked from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ang nagsulat po nito is, ng Psalms is si David, si King David. Alam mo si King David is, isa po siya sa mga talagang makikita natin, he is a God seeker. Kaya nga po 'di ba no, sa kanyang pagtugtog ng kanyang harp, talagang the Lord is pleased with him. Kaya nga kinalulugdan si David ni Lord kasi he seeks after God's heart, 'di ba? Hinahanap niya talaga si Lord. Nais niya na parating niyang nakakasama si Lord araw-araw si David. Kaya nga kaya nga sa kanyang pagtutugtog, alam mo yun, gumagaling ang may sakit, naaaliw. Kung naalala niyo po, si King Saul, kapag po siya ay nababagabag, pinatatawag, pinatatawag po si David para tugtugan siya ng harp. Pag naririnig niya na yung harp na yon, tugtog ni David, pagsamba, lumalayas yung demonyo sa kanya. Nawawala po yung ano niya, yung pagkabagabag. Sabi po dito, a worshipper, si David po is a worshipper and great man of prayer whose desire is to dwell in the house of the Lord forever. Tayo, dinidesire ba natin na manahan sa tahanan ng Diyos all the days of our lives forever through eternity? Tapos sabi niya, to gaze the beauty of the Lord. Para ano daw? Pagmasdan ang kagandahan ng Panginoon and to seek Him in His temple at hanapin siya sa kanyang tahanan. The house of the Lord. Pero bakit tayo? Minsan kinatatamaran pa natin na pumunta sa church. 'Di ba? Minsan mas mahalaga pa yung mall. Mas mahalaga pa yung gala kaysa pumunta tayo sa church. Sa temple ni Lord. Pero dapat nandun tayo nananabik. Napaka ano po na excited tayo talaga sa tahanan ng Diyos. At yung manirahan ka doon. 'Di ba na-experience din natin na pag dapat na-experience pag nasa church tayo, ayaw nang magkahiwa-hiwalay. Parang walang katapusan. Dapat ganun yung excitement natin, ano. Kasi alam natin, kasama natin yung mga kapatiran doon. Tapos to gaze the beauty of the Lord. When we seek God, ang tahanan ng Diyos, hindi lang siya nag-aano dun sa physical building. Batandaan po natin sa ating kapanahunan in the New Testament time, our body is the temple of the Holy Spirit. So tayo mismo ang tahanan na ng banal na spirito. Dapat nananabik tayo na manalangin sa Diyos. Nafi-feel natin in our own temple. Nararanasan natin yung kagandahan ng Panginoon na pagmamasdan natin. Amen po ba?
When we pray to God, di ba may manifestation, talagang naiiyak ka na lang kasi yung embrace sa'yo ni Lord matindi eh. Yung, yung pag may problema ka, tapos binasa mo yung salita ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yung promise Lord ni Lord ngayon. Bigla kang natatauhan. Oo nga pala. Hindi nga pala ako nag-iisa. Kasama ko pala si Lord. Kaya pala ako depressed na depressed. Kasi feeling ko nag-iisa ako. Pero hindi pala. Kasama ko pala si Lord. 'Di ba? 'Di ba yung una po, no? Seek to find. And then yung next natin is seek to secure for security. Kita po natin si si David sa kanyang pakikipaglaban. Si Lord lang talaga yung kanyang pinaparangalan. Kasi kaya nga po nung, 'di ba, nung humahinarap niya si Goliath, kita mo naman isang bata at isang hindi lang adult, higante, pero hindi siya natakot makipaglaban. Kasi alam niya, secure siya sa Panginoon. 'Di ba? Kasama ko ang Diyos eh. May isa pong tao pa na na-enjoy niya po niya na manirahan siya sa tahanan ng Panginoon. As in literal na dwelling in the house of the Lord. Introduce ko po kayo sa isang man of God. Ito po ay si Prophet Samuel. Ayan. Si Prophet Samuel po, he keeps in the company of the Lord daily. Siya yung taong literal na he wants to dwell in the house of the Lord. Kasi po si Prophet Samuel, he used to sleep in the most holy place since he was a child. Since po na bata pa siya, kasi po nga dinedicate nga po siya ng kanyang nanay na si Hana, Ana sa Tagalog, sa Panginoon. Dinedicate siya sa, sa Panginoon. So naninirahan po siya. Siya po ay natutulog sa templo ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. Hindi lang basta sa kung saang parte ha, sa most holy place. Kung tutuusin po, ang nananahan sa most holy place ay ang pumupunta po dyan ay yung high priest lang. Since na si Prophet Samuel po, bata pa siya, dinedicate na talaga. Kumbagang chosen na talaga siya ni Lord. So, nung bata pa po si Samuel, tinatawag siya ng Panginoon habang siya natutulog. Nagigising siya, tinatawag, Samuel, Samuel. Akala niya, ang tumatawag sa kanya, si priest, yung priest na si Eli. So, bumabangon siya, pupunta siya kay Eli. Pagdating niya doon, sinabi ni Eli, hindi siya tumatawag. Nung pangatlong beses na tumatayo, makakarinig siya, tinatawag siyang Samuel, Samuel, pupunta siya kay Eli. Pinaano na ng Panginoon kay Eli na kaya sinabi niya, ang Panginoon ang tumatawag sa'yo. So, tanungin mo siya kung ano yung instruction niya. Pakinggan mo siya. So, yun. So, nakita niyo po, kapag we desire to dwell in the house of the Lord, ang Panginoon mismo ay nangungusap sa atin. Amen po ba? Alam niyo po si si Samuel, ano mo po, he makes and breaks a king. Bakit po? Si Saul, siya po ang nagsabi kay Saul nang nagbalita na nire-reject ka na ng Panginoon. Siya din nagbalita na kay David, nagsabi na si David, i-anoint na siya as king. So, nakita niyo po, when we dwell in the house of the Lord, yung sikreto ng Diyos na re-reveal sa atin. So, in these last days, napakahalaga na malaman natin the secrets of the kingdom. Kasi ngayon nangyayari sa ating paligid ngayon, grabe hindi na natin minsan alam na minsan kung talagang wala kang pagkakaalam sa plano ng Diyos,
Matatakot ka eh. Kasi talagang dumadaan tayo sa pagsubok eh, katulad ni Job. Si Job, kung hindi siya nagsisik kay Lord, nag-quit na siya eh. Kaya lang alam ng Diyos, yung relasyon niya sa Diyos. Because he seek God. Kaya napakalaga po na nagsisik kay God. Una, when we seek God, we find. We seek to find. 'Di ba? Kahit ano man ang nawawala sa ano natin, s- nagamit natin, kapag hinanap natin, nakukuha natin. May assurance si Lord. Pangalawa, when we seek God, we are secured. Si Gulayat, na kayang patayin. Natalo ni David isang bata. Amen po ba? The next one is, we seek God to see the Lord face to face. Kung hindi man, Panginoon, say for example na lang sa isang bagay na hinahanap natin. 'Di ba nakikita natin siya ng face to face kapag hinahanap natin? Pero higit sa mga bagay, we need to seek God in order to see His face. Alam niyo po si Ana, masishare ako sa inyo ng tao na because he is a God seeker. Yan. God seeker siya. Si Moses. Yan. Because God seeker si Moses, nakita niya si Lord. Paano natin masasabi na si Moses ay God seeker? Ayan, tingnan po natin dito. Ito po sa Exodus 19, verse 23. Sabi po dito, kaya bakit natin si Moses makikita, masasabi nating he is a God seeker. Exodus 19:23. While Moses went up to God, the Lord called him out of the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel. So, tingnan po natin itong first na sinasabi sa verse 3. While Moses went up to God. So makita natin na he went up to God. Ibig sabihin, he initiated, kusa siya na pumunta sa Diyos. Talagang, i- he initiated na kausapin si Lord. Kaya, because of that, sabi niya, the Lord called him out of the mountain. Tinawag siya na, Moses, bumaba ka, labas ka dyan sa bundok. Sabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sa mga tao ng Israel. Kaya siya po yung nabigyan ng instruction. He went up to God. He seek God. He talked to God first. Kaya tayo, wag po nating hayaan na tayo yung kausapin ni Lord. We initiate. Magkaroon tayo ng readiness sa unang paghakbang na kausapin ang Diyos. Huwag tayong tagahintay lamang. Kasi natutuwa si Lord kapag kakusa natin yung paghahanap sa Kanya para siya ay masumpungan. Kaya nga Matthew 6:33 eh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung salita niya, basahin natin. Kasi doon natin makikilala ang Panginoon. Doon natin makikilala ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen po ba? Hanapin natin ang Panginoon. Yan po si Moses. Yung mga instruction sa kanya binigay bago ibinaba yung plagues. Yung mga pestilence, itong mga salot na to.
Si Moses yung kausap ng Diyos. Kaya tinatanong Lord ni Moses, bakit ako Lord? Utal ako eh. Tapos ako yung haharap dun sa Pharaoh. 'Di ba? Sabi po dito, my heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Alam mo, pag sinabi, when we seek God, makita natin ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. Katuwang natin. The Holy Spirit, another kanyang characteristic attribute niya is He is our helper. Nakakalungkot mang sabihin, nakakalungkot man, dahil minsan tayo na mga tao, pag sinabi nating helper, akala natin mababang uri. Samantalang ang banal na spirito, inilabel niya nung sarili niya as our helper. Minsan yung babae, akala second class citizen kasi nga helper siya, a helpmate of Adam. Pero tingnan po natin sa Greek, ang ibig sabihin po ng helper, sabi dito, called to one's aid. Sabi niya, parakletos. Ang ibig sabihin ng helper, parakletos sa Greek. So yung para, ibig sabihin, close beside. O imaginein mo, close ka sa kay Lord. Kasi you have been my helper. During this time, ito po kasi yung prayer ni Moses that time. So, close beside, close kayo. And kaleo, meaning make a call. Close kayo at talagang grabe kayo pag nag-usap. Kaya nga sabi dito, at the same time, ang ibig sabihin niya ay advocate, comforter. If we seek God, He is our advocate. Kumbaga siya yung namamagitan sa atin, sa Ama. Siya ang ating comforter. Kapag nalulungkot tayo, siya yung nagpapasaya sa atin. Siya yung nag-a-advise sa atin. Siya yung nagsasabi sa atin, kaya mo yan, cheer up. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. And take note close beside. Kasama natin close tayo. Kaya nga hindi lang basta nga close kasi He indwell in us, nadahan pa sa atin. So imaginein mo, no? Ganun kabuti ang Diyos. If we seek God, makikita natin siya ng mukhaan. Initiate. Tayo po yung mag-initiate ng pag ano sa Panginoon na makita natin siya. Show your face to God, then God will show Himself to you. Ganon yung ginawa ni ni Moses. Pumunta muna siya sa mountain. And then, paano nagpakita ang Diyos sa kanya? Sa burning bush. The Spirit of the Lord was there. Talagang, so nakita niya kamangha-mangha. Nagliliyab, pero hindi naman nasusunog. 'Di ba? Paano pa nagpakita si Moses, 'di ba, sa Mount Sinai? Talagang yung presence ni Lord, ramdam na ramdam niya doon. Supernatural. Sa isang malaking bato, sabi ni Lord, dadaan ako sa iyo, makikita mo na lang yung likuran ko. Imagine mo, first-hand experience. Baka akala natin, noon lang yun nangyayari. Kapatid, even in our times na, the Lord Jesus, nagpapakita siya. At mararanasan mo yung presence niya.
Kaya nga paulit-ulit kong tinetestify sa inyo. One time na naranasan ko yan, talagang iyak na lang yung ginawa ko sa sobrang galak. So after we seek God, kinakailan matuto tayong maghintay. Kadalasan, hindi natin nararanasan siya. Hindi natin na-experience yung goodness ni Lord, yung presence ni Lord. Kasi tayo yung daldal ng daldal. Dapat during our time, magbigay tayo ng time sa Kanya. Kahit maupo ka lang dyan, in silence. Wait on God. Huwag kang mainip, kapatid. Hintayin mong mangusap sa'yo. Minsan kasi ang nangyayari, tayo yung daldal ng daldal. Minsan, gawin natin, hintayin natin na magsalita ang Diyos sa atin. Allow Him to speak to us. Totoo, nagsasalita siya at maririnig natin siya. Sabi nga yan ng Panginoon sa Bible, even at night nangungusap siya sa atin. Kahit natulog tayo, nangungusap ang Diyos sa atin. How much more yung maupo ka sandali, hintayin mo siya na mangusap sa sayo. Ikaw yung una na nag-initiate katulad ng ginawa ni Moses. Sabi po doon sa Psalms 27:14, sabi niya, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Imagine na, dalawang beses niya minention yung wait for the Lord. Una, wait for the Lord and then be strong and take heart and wait for the Lord. Kumbaga, maging malakas ka, magpakatatag ka. At isa puso mo, yung paghihintay mo. Kasi, kung titingnan natin, 2,000 years ago, sinabi na ni Lord, I'm coming soon. Ilan lang yung lifespan natin? 70 to 80? 2,000 years na. Kay Lord, coming soon pa rin. We never know. Kaya kung hindi tayo marunong maghintay sa Panginoon, maiinip tayo. Hindi natin ma-experience yung to dwell in the house of the Lord forever. Kasi nainip ka eh. Katulad yung 10 virgins. There are 5 who waited, who are wise. Nakikita sa kanila yung kabutihan ng Diyos. Nag-glorify nila ang Panginoon sa buhay nila. Unlike the other foolish virgin, dumating nung time na kung kailan paparating na si Lord, wala na silang oil, wala silang extra oil. Ibig sabihin, hindi na sila ilaw sa sanlibutan na ito. When we wait on God, sabi dito, in Hebreo, kava, meaning to wait for, endure, remain, await, look eagerly for, gather together, look patiently. Alam niyo po, kapag tayo naghihintay, di ba, pag sabi po dito, another meaning niya is tarry or wait. Yan. Kapag ka naghihintay tayo, ibig sabihin, wala pa, di ba? May delay. May delay. May delay dun sa ano natin. Di ba? Pag may delay, ano ang usually reaction natin kapag ka nadidelay? Yung bagay na hinihintay natin. Pag, pag makikipag-meeting tayo tapos may delay, di ba may time na iinip ka? Pero dapat handa tayo sa Panginoon. We are willing to wait for the Lord. Kasi hindi tayo yung magse-set ng time, Lord.
kinakailangan ganitong oras nandyan ka na ah. Because it's the Lord ang magde-decide kung kailan kanya katatagpuin. Tinitingnan niya yung puso natin, ito bang anak kong to, mainipin. So kinakailangan, we are willing to wait for the Lord. Kasi after naman ng waiting time, in our silence, mararanasan natin yung kanyang tinig. Sabi dito sa Psalm 62 verse 5, For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. Ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Kung pagod na pagod ka na ngayon sa ginagawa mo ngayon, dahil patong-patong yung problema na dinaranasan mo, kapatid, stop ka muna. And then seek God. Hintayin mo siya na siya yung mangusap sa'yo. Sabi ko nga kanina, umupo ka in silence. You wait on God. Mararanasan mo. Alam mo yung utak natin, dinisign niya na Lord para dyan siya mangusap. There is part in our brain talagang nakaraan para sa Diyos. Mararamdaman mo na lang iiyak ka. You will feel the touch of God. Alam niyo po yung sabi ko nga kanina yung testimony ko. And between 2 to 4 or 5 p.m., nagising po ako. And then I started praying to God. Tapos, tahimik lang ako. Kasi prior ko ginawa yan, si Prophet Neville Johnson, isa po yan sa mga kasamahan sa team ni Prophet Sadhu Sundar Silvaraj. Nag-challenge siya eh. Sabi niya noon, if you seek God, kapag hinanap mo ang Panginoon, talagang napapakita siya sa iyo. Huwag kayong makontento sa second-hand information na binababa namin sa inyo. Kayo mismo, isik nyo kay Lord, i-desire nyo na first-hand yung information na ma marinig nyo sa Kanya, maranasan nyo talaga siya. So I do it. Alam nyo po, it takes not a days, not an hour, but it takes months before ko na-experience na si Lord Jesus nagpakita talaga ng mukhaan sa akin. And hindi lang yun yung kamay niya, pinatong niya sa ulo ko. Alam niyo po, yung palang na makita ko palang siya, hindi pa nakapatong yung kamay niya sa ulo ko. Ibang joy, iyak na lang ako ng iyak. Pero yung ramdam ko pa yung pagpatong ng ulo niya ng kamay niya sa ulo ko. Grabe, mas ibang kagalakan. Kaya talagang yung nasabi ni ni David, no? I desire to dwell in the house of the Lord forever. Pag maranasan mo yon, feeling mo talagang ayaw mo nang mawala dun sa presence na yon. The touch of Jesus. Kapatid, kung this time, sobrang danas na danas mo na parang you are so down, wala ka ng lakas. Sabi sa Isaiah 40:31, But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabi po sa Psalms 33 verse 20 to 22, Our soul waits. Sabi niya, our soul waits for the Lord. He is our help and shield. For our heart is glad in Him because we trust in His holy name. Let your steadfast love of Lord be upon us.
even as we hope in you. Di ba? Habang tayo naghihintay sa Panginoon, sabi niya, may assurance eh. He is our help and shield. Siya ang ating tulong at ang ating shield. Pag shield, di ba? Panangga. Kung mayroon ka mga problema, mayroong sibat ng problema na paparating sa atin, si Lord yung sasangga noon. Kaya sabi niya, for our heart is glad in Him. Nagagalak ang ating puso sa Kanya. Magtiwala lang tayo. Diba? Napakasarap na ang Panginoon ay ganun sa atin. Ngayon na po, now is the best time to seek, wait on God. Don't wait for eternity. Don't wait for eternity before you experience yung presence ni Lord. Ngayon pa lang, makikita na natin ang Panginoon ng mukhaan. If we seek God and wait upon the Lord.